Kabanata 12, Sunburnt. He said he loves me, right? Paano kung sasabihin ko sa kanyang sasagutin ko siya? Huwag lang siyang umalis. Mamahalin ko siya. Huwag niya lang akong iwan. Hintayin niya ako. Pwede naman dito muna siya magtrabaho sa ngayon. Pwede namang mag-Manila siya kapag pupunta na ako roon. If my mom wants me to graduate here, for sure after I graduate, I can pursue whatever career I want. Tsaka kami magma-Manila. I couldn't grasp the idea of his need to go there to work. Why can people of this town work here and he couldn't? Why is there a need to live? At ano ang magagawa ko, huwag lang siyang matuloy roon. Pumipilas ang kaisipang iyon sa aking puso, kahit na magkasama at masaya dapat kami ngayon. What are you thinking? He asked when he noticed my serious silence. Nothing. Napapaos kong sinabi at nginitian na lang siya. His hooded eyes remained on me. Pakiramdam ko, binabasa niya ang isipan ko. Kung hindi ko siya kukumbinsihin na wala akong malalim na iniisip, baka masabi ko na iyon sa kanya. So, when will I cook for you again? I asked without looking at him. Sa unang uwi ko galing sa trabaho, aniya. Mas lalo lang pumait ang pakiramdam ko. I didn't want to talk about this, but I guess I just couldn't escape it anymore. If you leave on Thursday, you'll be here on Saturday of next week? If he will be, then maybe I can deal with that. He chuckled. Nag-angat ako ng tingin. Umiling siya. Bahagyang nanlaki ang mga mata ko nang natantong masyado yata akong umasa. I'll see. Kung makuha ko na ang sahod ko at may pamasahe na ako pauwi rito. Pero sinabi mo uwi ka every week. He sighed. Yes, Amber. Siguro palilipasin ko muna ang 1 linggo at kapag nasanay na ako roon, palagi na ang uwi ko, okay? My heart hurt more. I want so bad to get mad at him for doing this. I just can't understand why. Pero inisip ko ang nalalapit niyang pag-alis at kung magkakagalit pa kami, mas lalo lang akong magdurusa. Every minute counts for me now, and I can't afford losing our time just because I am in so much pain. Ikaw lang ba? I asked when I realized something. Hindi lang siya ang pumasa. Posible kayang marami sila ang nabigyan ng pagkakataon sa malaking kumpanya na iyon? Tumaas ang kilay niya habang tinitignan ako. Nagtataka sa tanong. Ikaw lang ba ang pupuntang Manila sa kumpanyang iyon o may ibang kaklase ka na magtatrabaho rin doon? Ako lang. He said simply. Not content with what he said, I asked again. Yung mga kaklase mo, saan magtatrabaho? Well, some are trying to get into other companies. He said simply. Si Rowena, saan magtatrabaho? He paused for a while. His lips pursed. For me, this is the critical question. Well, gaya ng iba kong kaklase, nag-a-apply din sa kumpanya. Sa kumpanya na nandun ka? Ibig sabihin magkakasama rin kayo sa Manila pag alis mo? Hindi niya pinabulaanan iyon. Nagkatitigan lang kami saglit at alam ko na ang sagot. Hinawakan niya ang kamay ko pero agad kong iniwas iyon. Frustration flooded within me. I can't seem to control my temper and tears. I hate thinking about that and now I'm going to think about that always. Amber, he demanded when I escaped his hold. Patuloy ang pagmamarcha ko palabas sa bahay. Halos padabog kong naisarado ang screen door ng pintuan palabas sa dalampasigan. Mabibigat din ang hakbang na iginawad ko sa wooden stairs nito at nagmarka ang steps ko sa buhangin nang nagmarcha palabas pa sa state. Tears of anger fell from my eyes. Agad kong pinalis iyon. Hindi ko talaga yata maintindihan kung bakit pa kailangan niya magtrabaho roon. Does he want to get away from me? It will give him a chance to be with Rowena, lalo na kapag nakapasok ang babaeng iyon doon. Kung makapagsalita ako, parang may ginawang masama sa akin si Rowena, pero ang totoo, wala naman talaga. She wasn't rude to me. We don't even have any encounters yet, but I hate her to the core already. At si Jackson naman, anong gagawin niya? Para makatulong sa kaklase, tutulungan niya ring makapasok sa kumpanyang pinapasukan niya? Ganoon ba ang gagawin niya? Padarag akong naupo sa buhangin at mabilis muling pinalis ang panibagong naglalandas na luha. I am trying my best, alright, but I just can't get a grip of myself. Naramdaman ko si Jackson sa likod ko. Naramdaman ko ang pag-upo niya rin sa buhangin. Moments later, I felt his body on my back
and his hand searching for mine. Mabilis kong inilag ang kamay ko. Hindi pa nakontento, tinulak ko ang binti niyang sumagi sa binti ko. He granted at my protest. Mabilis na ipinagapang ang kamay sa aking tiyan, para bang baging na ayaw nang pakawalan ang nabitag. I pushed his other hand away who's trying to get a hold of my violent hands. Nakuha niya rin nang inuna kong pinunas ang luha ko. Tapos, anong gagawin mo? Be their hero and help them get into your company? Ganun ba? You'll help Rowena get in so you'd be together, huh? Bigo kong sinabi habang humihikbi. Of course not. Tsaka wala akong magagawa roon. Magtatrabaho lang din ako kaya hindi ko siya matutulungan. And then wala ka rin magagawa kapag nakapasok nga kasi nagtatrabaho ka lang naman, di ba? Singhal ko. He groaned and hugged me tighter. The thin black hair of his tanned legs touched my silky smooth ones. They are like a complete opposite. Doon ko lang natanto na hindi lang iyon ang magkasalungat sa aming dalawa. Our principles are different too. While he wants too much prosperity for his money and career, I don't. Nilingon ko siya at bayolenteng tinulak para iangat ang mukhang nakayuko sa aking balikat. He looked at me with worn-out eyes while I looked at him with so much wrath. Tapos, anong susunod? Pareho kayo ng tutuluyan doon kasi tinutulungan mo siya. Ako pa rin ang mamamatay sa kakaisip kung totoo ka pa ba sa akin o may pinalit ka na, Jax. I cried. Hindi ko gagawin yan, he said huskily and with so much pain in his eyes. We'll never know. You say that now because we're together. Paano kung kayo na lang ang nandoon at malayo ako? At mismo ako, ha? Anong gagawin mo? Fuck. He muttered breathily. Tatawagan kita. Uuwi ako. What if hindi enough ang money mo para umuwi? Tawag na lang muna? Tapos pagkatapos ng tawag, anong malay ko kung ano na ang ginagawa mong kasama si Rowena? Ha? Wala akong gagawin dahil hindi naman ako papayag na tutuloy kami sa isang lugar, Amber. Ang hirap-hirap naman ito. Jackson, ayoko ng ganito. I cried more. Shh. He wiped a bit of my tears with his thumb. He renewed his embrace on me. His right hand now a bit on my chest and his lips above my ears, kissing my hair a bit. Huminahon ako at pinagmasdan ang tuhod kong dikit na ngayon. Mahirap din sa akin to, Amber. I wish I could bring you or I can just stay, he whispered. You can stay if you choose to stay, but you wouldn't, right? Maintindihan mo rin bakit ko ginagawa to balang araw. Hindi ako nagsalita. He languidly wiped away the wetness of my cheeks. Marahan niya ring hinaplos ang aking baba. I craned my neck sideways to give him more access on it. He sighed heavily and maximized the access I gave him. I can feel his breathing on my neck. Ang pighating nararamdaman kanina ay napalitan ng kung anong sensasyon ngayon. Unti-unting naghari iyon sa aking isipan. And if you'd only wait and hold on to me while I'm with this, I will eventually have the courage to bring you with me. Hindi pa rin ako nagsalita. Nahihirapan din ako, Amber. Naiisip ko pa lang, nahihirapan na ako. Ngayon nga lang ako nagkaganito. Ngayon pa ako lalayo. Kinagat ko ang labi ko. Nagsisisi ka na nagustuhan mo ako? Sana hindi na lang? No. He muttered a curse again. Of course not. Mas nagpupursige ako ngayon dahil sa'yo. Inangat niyang muli ang kamay para punasan ang luha ko. I closed my eyes wearily when I felt his forearm touch the tip of my breast. The sensation I'm feeling is too much. Nangihina ang tuhod ko. Laking pasasalamat ko na nakaupo kami kaya hindi ako babagsak. Namungay na ang mga mata ko nang binagsak niyang ulit ang kamay at nahagod ulit ako roon. The sensation was too much that I think my whole body is reacting. I shivered and felt a bit of hot. Ikaw, anong pangarap mong gawin pagkatapos mag-aral? He asked. His other hand now rested on my knee. Hawak ang isa kong kamay at pinaglalaruan ang pagkakapalupot nila. Tinititigan ko iyon sa nangihinang mga mata. Nararamdaman ko rin ang pagyuko at titig niya sa akin. Hinayaan ko siyang angkinin ako ng ganoon. I'm too weak to think about anything other than the way he makes me feel. I don't know. Get married? Kanino? His voice deepened. Mumuso ako. Nangihina ng talaga ang tuhod ko at kung hindi niya ako pinipilit na inaangkin, kanina pa ako napahiga rito. Sa'yo.
I croaked out. He chuckled sexily. Akala ko ba ayaw mo sa akin? Hindi ako gwapo. Hindi mo ako type. I bit my lower lip again. I couldn't say anything. I'm too crazily absorbed with something. I let my left leg fall down. Wala na akong lakas para panatilihin iyon sa posisyon. Amber, he called when he realized I wasn't listening anymore. I turned to him drowsily. The first thing I saw was his lips so red and wet, I unconsciously wetted mine too. Pakakasal ka ba sa lalaking ayaw mo? Sa hindi gwapo? Sa hindi mo type? He taunted. Ngumuso ako. My other leg is falling too. His hand moved to my thigh to support it. I felt it brush some intimate part no one has ever reached. I heard him hiss a proposed curse, but he didn't finish it. Lean on me, he commanded harshly. Tahimik ko siyang sinunod. Humilig ako sa kanya. Walang pakialam kung mabigatan man siya sa akin. He remained in that position. He didn't even move a bit even with my weight on him. Because of what he made me do, he had an easier access to my lips. He gave me one long kiss. Isang halik na tahimik. Tanging ang hampas ng alon, mahinahong lagaslas ng nagsasayawang dahon at anumang tunog ng isang pribadong daigdig ang naririnig. His kiss stopped long after. Ganito ka ba sa lalaking ayaw mo? You let him kiss and touch you? Umiling ako, nakatitig pa sa kanyang labi. I have never ever felt this way. Everything I experienced with my ex was all put to shame. Our kisses were like an obligation and I thought it's normal. This one is different. Hindi ko alam kung bakit hindi ko gustong matapos pa ang halik. Bakit pakiramdam ko hindi sapat? Bakit hindi ko kaya nang isipin siyang umalis pa at mawalay sa akin kahit saglit? Kung ganoon, I'm your boyfriend now, he whispered. His touch on my thigh tensed, as if claiming his territory, and I let him do that. His other hand on my waist slowly went up. Ang kiliti ng haplos niya sa gilid ng aking dibdib ay tiniis ko dahil sa sensasyong mas lalong umusli. Ayoko, iiwan mo rin naman ako. Malamlam kong sinabi, I won't. And I already kissed you. Wala ka na magagawa. Girlfriend na kita. He said it like I'm in a trap. No, that's only a friendly kiss, I said breathily. He mocked a laugh but didn't say anything. Imbis, pinalandas niya ang ilong sa aking leeg. Beating my lower lip and bracing for the worsening sensation, I let him kiss me on my neck. Gusto kong maiyak sa napakaraming dayuhang damdamin na pinupukaw niya sa akin. I felt his hand trace my breast as he claimed my mouth again, this time with intense passion and deeper simmering kiss. The only sound I hear now aside from the sound of nature is the sound of our profound breathing and the deep kisses he's giving me. I felt his hand crawl inside my small white shirt. Bumababahagya ang tingin ko para makita ang panghihimasok ng kamay niya sa damit ko. I saw it skillfully find my hard tip, but he didn't give me a chance to stay watching. He made me busy with his hot kisses that all I think about are worldly and new desires. He pushed my head back for a deeper kiss. Pagkatapos ng halik na iyon, tumigil siya. I had stopped breathing that I needed to catch up when he stopped the kiss. Hinabol ko ang hininga ko nang sa leeg naman siya humahalik ngayon. Is that still a friendly kiss? He asked. Namungay ang mga mata ko. Hindi pa ako nakakabawi sa ginawa niya. Lalo na't nanatili ang kamay niya sa ilalim ng damit ko, sa aking tiyan. I'll live so I can make your dreams come true. I'll marry you when the time is right. I'll marry you when I am right for you. Leaving this place is the only way to do that. No matter how he says it, I still don't want it done. Hinding-hindi ko kailanman maintindihan kung ano ang meron at bakit kailangang umalis. Bakit nagkakapera naman ng mga tao rito sa Costa Leona kahit dito sila nagtatrabaho at tumitira? I don't understand. I probably will never understand. Amber, uuwi tayo ng Manila ng mas maaga sa Christmas vacation, Mommy said while we are eating. Okay po. Medyo malungkot kong tiningnan ang pagkain namin sa harap. We'll go home around December 14, she said. I only nodded. Parang dumaan lang sa isipan ko ang tungkol sa birthday ko. December 14 is my birthday. Uuwi kami sa ganoong araw siguro para i-celebrate nga sa Manila ang birthday ko. Magpakain ka na lang sa mga kaibigan mo rito bago tayo umuwi.
kung iyon ang ikinalulungkot mo ngayon. Napabaling ako kay Mami. Bahagya akong kinabahan na nakita niyang malungkot ako. Ako na ang bahalang mag-explain sa school mo kung bakit tayo uuwi ng ganoong araw at baka makaliban ka rin ng 1 linggo sa school niyo pagbalik. Depende pa. Si Mami ulit. Sige po. She didn't say anything about my birthday plans and it's okay. I am not much looking forward to it except for... Oo nga pala. Jackson will be in Manila. We can meet there. Paano kung siya naman ang uuwi ng Pasko? Eh di ako naman ang nasa Manila? Maybe not. He must stay there while I'm there too. I brightened up. Nagtatagal tayo ng Manila, Mami? Medyo tuwang-tuwa akong natanong. Maybe? She smiled when she noticed my expression. I'm so happy, Mami. You'll finally see your friends, Iha. Hinawakan ni Mami ang kamay ko. Bukod pa sa may kita ko ang mga kaibigan ko, hindi ko maipagkakailang may ibang dahilan na ako para matuwa ngayon. This past few months, I realized something, Iha. She said in a dramatic tone. I have been a cruel mother to you. Nakita kong mas aktibo ka rito dahil lang hinahayaan kita sa mga gagawin mo. I smiled. Mommy is right. I have never been this happy too. If this continues, I think we'd finally be able to understand each other. You must admit that you have your own share of mistakes then. I must admit that I have mine too. Kaya pasensya na Amber kung ganoon ang nangyari sa atin sa taong ito. I hope that we can now somehow build a better relationship from all of this. Of course, Ma'am. Wala na ata akong mas isasaya pa. Many times I have the urge to finally tell Mommy about Jackson pero pinipigilan ko ang sarili ko. Umaayos na kami ni Mommy at ayokong habang inaayos namin ito, magkaroon ng kahit konting problema. Maybe when we finally understand each other, I will then tell her. She will then finally accept that. Speaking of, naiisip ko kung ano kaya ang nagawa talaga ni Mommy sa pamilya ng mga Riego at bakit nasabi ni Jax na naging malupit nga siya sa kanila. I don't wanna ask Mommy about it and I tried asking Kael but he doesn't seem to know more about it. Minsan ko na rin natanong si Jackson tungkol doon. I refuse to talk about the coming days because I really can't accept his leaving. Ano ba talagang nagawa ni Mommy sa inyo? Wala ako mapagtanungan at ayokong tanungin na rin si Mommy, sabi ko. Forget about it. That's nothing to us anymore, even to my father, he said. Kumunot ang noo ko. Hindi ko makakalimutan kung hindi ko alam kung ano ang lilimutin ko. It's a mystery to me, so it will be a bit hard to forget. Will you tell me a bit of it, please? I pleaded. He sighed. Madilim ang titig niya sa akin. Sa huli, hinila niya ako palapit sa kanyang dibdib. Nasa talampas kami ngayon. Tinatanaw ang bayolenteng hampas ng alon sa mga naglalakihang batuhan. Let's just say your mother got so angry at my father for marrying someone else that she deprived him of a better job. Hindi ko na tinanong kung paano pinigilan ni Mami si Tito Achilles na magkaroon ng mas magandang trabaho. May pakiramdam akong anuman iyon na sisiguro kong kaya nga itong gawin ni Mami. Maria Emilia Galvez will raise hell if she wanted to. I know that. To all those contests I joined in, all the agencies, all the classes, I was always the best, not only because I had the best resources, but also because I have the best coach, my mom. I'm sorry to hear that. Wala na siyang dinugtong. My mom is cruel, I should admit it. Kahit noong pang homeschooled ako, lagi siyang mahigpit sa akin. You were homeschooled? He asked a bit harshly. Tumango ako. For a time, yes. I love her so much that I just let her do whatever for my life. Hindi dapat ganyan, Amber, sabi ni Jax. Huminga ako ng malalim. I know. Ilang sandali kaming hindi nag-usap. I admired the silence between us and the intimate position of our fingers. Pagkabalik ko, mamamasyal tayo. Saan mo unang gustong pumunta? Aniya, pagkatapos ng mahabang katahimikan. Muli akong nasaktan. I don't want to talk about this. I don't want this. Nilingon ko siya. I glared at him. Nilagay niya ang takas na buhok sa likod ng aking tainga at inangat ang baba ko. He kissed me a bit and that startled me. Hindi ka pa nakakasakay ng bangka. Hindi ba ayaw mo rin nun? Nangingiti niyang sinabi. I got a feeling that he's trying to lighten up the mood. It's not working for me. I don't like going to beach. I'll get sunburnt. Dugtong niya para sa akin sabay ngisi. Arte.
He then kissed my neck as he hugged me tightly. He's really trying to change the topic and somehow it got me. Namumula ako pag sobrang naiinitan. I know, your cheeks turn so pink every after a ride with my bike. Isisilong naman kita. Ayokong habang wala ako, malalaman ko na lang na sumakay ka sa ibang maying isda. Ngumuso ako. Hindi ko gagawin yun. Paano kung magawa mo bigla? I don't take risks when it comes to you, Amber. You don't take risks when it comes to me? Then, why will you work away from me? That is the biggest risk you'd ever do to me, Jackson. Dumating na ang linggong kinatatakutan ko. Kahit sa school, wala na ako sa sarili habang nasa mga meetings kakaisip sa mangyayari. And he chose to leave on Wednesday. When I'm at school, so we won't meet or I can't say goodbye. Ayos lang iyon, malapit na naman ding mag-Desyembre. Uuwi ako ng Manila at nandun siya. Kahit anong isip ko nun, hindi tumatalab. Amber, nakikinig ka ba? Tanong ni Rhoda sa akin. Sa kina Evelyn ulit tayo para sa project na ito ha? Pumunta ka. Magsiset na lang tayo kapag meeting na. Magdala ka ng pagkain at baka gutumin tayo. Sige, ano bang gusto nyo? Yung lasagna ulit at cake. Mga cheesecake, ganun. Ha? Damihan mo. Sige, sabihin nyo lang kung kailan. Medyo matamlay kong sinabi. Matamlay din ako kahit noong huli naming pagkikita sa Tuesday ng hapon. Dahil may pasok, hindi siya nakalapit. Nagiiyak na lang ako sa kwarto kinagabihan dahil sa sakit. Hindi ko sinagot ang mga tawag niya dahil alam ko kung ano lang ang pag-uusapan namin. Hindi ko matatanggap. Kahit anong gawin kong isip, hindi ko maintindihan. I will never accept this. Why is his job more important than me? Kasi kung ako may gustong gawin at ang kapalit hindi ko siya makita, uunahin ko siya. He will be my priority. I'll put him first always. Why can't he do that for me? Nasa gitna ako ng klase. Nakita ko ang oras ng pag-alis niya sa ticket niya. Mamayang 4:00 iyon. It was raining the whole morning that I wished it to rain violently the whole day so flights will be cancelled. Kaya lang, 11 came and the sun rose like nothing will ever happen to the sky anymore. Kung kailan ko kailangan ng ulan, tsaka naman wala kahit isang patak. The past days had been rainy that our hangouts on the cliff were short-lived. Ngayon, bakit ayaw ng umulan? I couldn't take it any longer. My next class will be on 1 p.m. and I no longer care if I'll be marked as absent. Bumuhos ang luha ko habang palabas ng school, determinado sa gagawin. Umara ako ng tricycle at nagpahatid sa kanila Jackson. Hindi ko na kaya. Mabilis ako nagbayad sa tricycle, hindi na inalinta na ang sukli dahil tinakbo ko na ang distansya roon papasok sa loob ng maliit na barangay nila. The door of their house opened. My face lightened up. Kahit anong palis sa luha, bumubuhos pa rin iyon. Akala ko si Jackson ang lalabas. Dinapuan ako ng hiya nang nakita si Tito Achilles iyon. Amber? He said in a concerned tone. Bumagal ang takbo ko dahil palapit na ako. Mas lalo ring lumapit si Tito. Humihikbi pa rin ako kahit na pinipilit ko nang huwag maiyak. Amber, ano nangyari sa'yo? Mas lalong takot na tanong ni Tito Achilles. Tito, si Jackson po. Andyan po ba? O, nakaalis na. Nasa loob. Anong problema? Suminghap ako. Mas lalo akong naiyak ngayong bumuhos ang ginhawa nang malamang andyan pa siya sa loob ng bahay nila. Hindi pa nakakaalis. Gusto ko po siyang kausapin. After what I said, I saw Jackson on the door. His eyes widened when he saw me. Nakaitim na polo shirt, may jacket, maong at black Caterpillar boots. He looked so ready to go and leave me. Amber, he called. Kinagat ko ang labi ko. Hindi ko kayang makita siyang aalis. Mas lalo lang akong lumuluha. Jackson! Umalingaw-ngaw ang galit na sigaw ni Tito Achilles sa anak. Jackson runs towards me. Kung hindi niya lang ako nahawakan, baka nabuwal na ako sa sakit at bighati habang umiiyak. Shh! Anong ginawa mo sa kanya? Si Tito Achilles. He muttered more words for his son. Yumakap na lang ako kay Jax ng sobrang higpit sa pangarap na hindi na siya umalis dahil doon. Huwag ka nang umalis! Iyak ko sa kanyang dibdib. Please, for me, Jax! Natahimik silang dalawa. I hugged him tighter and tighter. I hugged him with all my heart's content. Mag-uusap lang kami ni Amber, Papa. Saglit lang. Paalam ni Jackson bago ako ay ginaya palayo roon.